Rene. Okay? Ang pangalan niya ay si Michael Maurilio. Siguro narinig nyo na lahat. Actually, late na ako doon na siya ay salita na binuking niya si Riza Tanas na siya ay pinilit lamang na mag-testify against kay Pastor Kibuloy, against kay Inday Sara, against kay Pangulong Duterte, 'di ba? Nakita niyo naman yung mga statement niya na kesyo inabuso siya. That was last year, no? Senate hearing. Hindi ko na binalikan lahat kasi let's talk about general. Kaya mas malupit yung ating, second part ng ating vlog. Doon sa mga nakakilala sa akin, my goodness, November 18, sinabi ko yan sa inyo na talagang tatargetin nga ang Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Tignan lang natin dito. Babalikan ko lang kayo kasi nakakalimot kayo eh. Okay? Nakakalimot kayo sa ating mga ipinaglalaban. Alright? Pero alam ko, you're always there for me and for our country and for the Dutertes kasi nga yung kanilang laban is aligned lalo na sa ating mga Pilipino na talagang binababoy ng bangag at ng mga alpoteras. Medyo naman problema na ako sa phone ko dahil 27,000 videos na kasi yung na meron ako. So naghahang na siya. Pinipilit ko i-delete yung mga nget pa dito. Ayaw ma-delete. At, kaya nga naloka yung Australian immigration, nung ako'y na random. Pero may proper, bibigyan ko ng time yung random. Huwag lang ngayon kasi busy-busyhan. Okay. Now, is this my phone? Dami kasing phone. Alright. So, are you okay? Hey, are you okay? Nasaan na yung message ko dito? Okay. Bakit nag-airdrop siya? Hindi naman ako nag-airdrop. Paki-share nyo muna ang ating alindog today. Ayan, nakita ko na. Oh, not now? Okay. Lagi na may lock yung phone ko kasi alam mo na. Ayan. Pailalim tumira ang mga alpoteras, yung mga nagsisend sa akin. Okay, yeah, that's true. Ito. Yung patungkol dito kay alias Rene, alam naman natin nung nag-testify siya sa Senate na tuwang-tuwa si Ontiveros, di ba? Na akala niya ay naka-score na siya sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, kaya nga tayo humantong sa ganito na may nagkaroon ng KOJC siege, ang paghuli kay Pastor. Doon sa nakilala sa akin, hinulaan ko ba to? Sinabi ko to sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang operation or yung eliminate the enemies, the vloggers, and the Dutertes. So, hinahanap ko lang yung message eh. Kaso lang yung phone ko ayaw gumalaw. Mukhang kinukulam ng mga bangag. Ayaw nilang pag-alam. But anyway, alam nyo, say, November 18, November 18, 2023, nung in-expose ko po sa inyo na talagang patutumbahin ni Bangag, ni Liza Tanas, si Pastor Kibuloy, si Inday Sara, at si Pangulong Duterte. Nangyari na po lahat ng in-expose ko sa inyo. Nasabi ng group ng Alpoteras, alam daw nila lahat ng in-expose ko. Pero nanahimik na lang daw sila kasi nasa Pilipinas sila. O di mga duwag, di ba? Alam nyo, ang kamatayan, kung papatayin ka ng kalaban, whether sa Pilipinas ka, o nasa Zimbabwe ka, o nasa Suriname ka, o nasa Amerika ka, gugurgurin ka ng kalaban. So, hindi totoo na alam nila yung mga in-expose ko. Kasi sa akin sila kumukuha, nagre-react ang mga jutang ginimes dito sa mga in-expose ko. Pero maganda sana yun. Wala namang problema. Ako naman, hindi naman ako madamot sa mga dapat patang-expose ako, hindi nyo pag-uusapan. Of course, the more the merrier. Ika nga, kailangan natin pag-usapan. And now, look at this alias Rene. Okay, nasa aeroplano ako noon nung nakita ko. Syempre, hindi ako makaplay ng hindi ako makaplay ng video. At talagang naman talaga yan. Nagbumili ako ng internet, pero mabagal. So, alam nyo na, itong alias Rene na ito ay talagang ginamit ni Ontiveros, according sa kanya, dahil binabayaran nga sila, di ba, kalahating milyon, tapos kapag gumagawa siya ng mga research, 12,000 pesos and everything, pinatira ni Riza Tanas sa kondo,
eh wala ka naman talagang maaasahan sa mga bangag na ayaw boljakin ng Team Alpoteras. Kaya sila napagbibintangan at napaghinalaang double agent. Okay? Aha, ano sabi ni Basti? Walang sinabi si Basti na tumigil. Kayo ang tumigil. Dahil natutuwa sa akin si Basti. Di ba, Mayor? O imagine mo, pinatitigil mo ako, tapos nanonood ka dito. O, magurgur kita at nang masaya ang buhay mo, ha? Okay, I'll gurgur you. Okay, kaya may sa static ako. Okay, I will gurgur you. Ikaw ang unang gugurgurin ko. Okay, bye now. Okay, hindi mo yung marinig. So, hindi mo marinig ang expose ko. So, ngayon, kukuha ka ng troll account mo para marinig mo ako. O, di ba, bongga? Nanood ka pa rin sa akin. Alright? So, ito pong pangyayari ngayon, ang paglabas ni alias Rene o ni Michael Maurilio. Okay? I'm glad, no? Nalabas siya at sinabi niya yung totoo. Madali lang naman i-debunk yan. Di ba? Ngayon, ang drama ni Virus, kakasuhan daw niya, maraming mga gagawin mga legal action, ito daw kasinungalingan ni alias Rene, Madali lang yan, ipatawag niyo sa uli sa Senate. Sayangin niyo uli yung pera, ipatawag niyo sa Senate, alam niyo, yung sinasabi niyang nasa condo, for sure, may mga CCTV, yung mga neighborhood, and I hope itong si alias Rene ay may mga ebidensyang nakalap bago siya lumabas. Alam naman natin na scripted talaga yung Quadcom hearing na yan, Tricom hearing na yan. At hindi na tayo, hindi na po tayo mag-ano doon, hindi na tayo maso-surprise doon. Dahil ang mundo nyo, ang bansa ninyo ay pinamumunuan ni Liza Tanas, Bangag, Marcos Jr., Adictos Benedictos, and now with participation of the Alpoteras. Gusto niyo na ba sa Alpoteras na tayo? Okay. Ang gusto ko lang sabihin, ang hinubaran ko yung Alpotera Tapos yung mga iro, okay, yung mga iro nagngangal-ngal na wala namang personal knowledge diyon sa mga ginawa ni Alpotera. Okay, parayaan mo na. Sabi ko nga, ang pangalang Maharlika ay naman magnet ang viewers. So kung dati nanonood sa kanila ay negative 00, pag binanggit ang pangalan ko, maka-curious kayo. And I am contributing sa kanilang paglamon para makalamon naman ng mga buwaka ng ina. Diba? Ako ba, binanggit ko ba yung mga pangalan ng mga Kipay Labum Chuwariwap. Okay? At ito mga Alpoteras na ito. Okay? Midnight Snack. Sabi ni Alpha Female. Okay. Eto ngayon. Alright. Okay. Okay. Unfollow mo pala, bye. Alright. So may pinost tayo dyan. Let's talk about, kasi yung alias Rene, panis na yun You know that already. Alam nyo naman na, alam nyo naman ang stand ko. Ang stand ko doon, yung mga buwaka ng ina yan sila, Virus, NPA, Rebelding Komunista, mga kaliwa, ay nagsanib persa na ng mga dilawan. Kaya tanungin nyo ang mga Alpoteras, hindi nila tinatapik yung mga kidnapping ni Liza Tanas, yung smuggling, ganyan-ganyan. Ang pinag-aabalahan nila, sabi nga ni Palangga Edwin Hamora, yung mga donation drive nila, yung Gava Gives nila, yung mga yung relo na binigay kay PRRD. So, pupunta ako dyan kasi hindi pa tayo tapos. Alright? Ngayon, may pinost ako dyan sa Boljak TV. Kasi sa dami ng information, bigla akong naalala. Kasi, itong si MJ Kiambao, syempre pagtatanggol na yung mga Alpoteras, ganun talaga MJ. Ganun talaga, wala tayong magagawa pagtatanggol mo yan. Remember MJ, ito, may message ako, alam mo naman to kung sino nag-message sa akin, di ba? MJ, nakita mo yan? Papaliwanag ko sa inyo yung konteksto niyan. Okay? MJ, ito, ang nagsimula yan, Maharlika, si MJ gusto kang kausapin regarding GoFundMe. Bigla ko itong naalala hanggang habang nagda-drive ako. Siyempre, lahat ng information, hindi mo mapaprocess lahat yan. Sa dami ba naman? And when you're tired, ako galing pa ako sa bakasyon. So habang nagda-drive ako, I remember our common friend, okay, ay nag-message sa akin patungkol dito sa GoFundMe na ito. Ano po ba itong GoFundMe? Para maintindihan ninyo. Okay, ang nilalaban ko dito, hindi itong grupo, actually hindi ko naman binanggit ikaw MJ. Kasi si MJ, in fairness kay MJ, nag-uusap kami ni MJ kapag may mga tinutulong-tulungan kami. Kaso lang MJ, mukhang napapariwara ka.
o baka na biktima ka, o I don't know, you're part of it, ng mga eksena, matalino ka naman. Ilang beses kami nagsama niya ni MJ, 2017, 2018 pa. Kapag may gusto kaming tulungan, tinulungan ko yung, I remember 2017 ba, 18, tinulungan ko yung kanyang foundation. Kasi para sa pagtulong, basta kaya, nagbibigay ako. So MJ, remember, ito po ang konteksto para maintindihan ninyo, para mahubaran natin kung sino ang para sa Pilipino at para sa totoong laban. Kasi ano ba pinaglalaban natin dito? Corruption. Galit tayo sa mga bangag na ninanakaw ang pera ng bayan. Galit tayo sa mga buwaka ng inang Lisa Tanas kay Risa Tanas na nagbabribe. Galit tayo dahil ang mga pondo ng flood control ninanakaw. It's the same thing kapag ninanakawan yung ating mga OFW. Okay? Ang issue ko, di ba, ang pinalaganap nila is about girlfriends. Okay? Mayroon pa silang drama-drama na yung isang alpotera, protocol daw. Then si Basti na rin mismo, okay, nagsabi na isa doon sa alpotera ay alpotera talaga. So now what? Hindi po ulitin ko, hindi to matatapos, hindi ako titigil. Hanggat hindi nila ako titigilan, hindi rin ako titigil. Mahubaran ang mahubaran dahil wala pong mawawala sa akin. Wala pong nagbabayad kay Maharlika. Sila meron. At nakakuha tayo ng balita while driving going home na talagang ang hindi ilan siguro may mga binanggit na pangalan na talagang nasa payroll ni Bangag. Pero gusto ko puntahan muna natin itong pinakita kong picture, MJ, kasi baka mawala ako sa wish show. Okay? Nag-message ka, di ba, MJ, sa common friend natin, na gusto ninyo, gagamitin ninyo ang US bank account ko para sa kajotahang GoFundMe. Para saan po yung GoFundMe? Huwag ka magsinungaling dito, my friend. Okay? Saan? Para po pambayad nila sa abogado para mag-file sila ng case laban kay Barbers o dun sa mga TRICOM. March 2 eh. Remember that? May message ako ng common friend natin. Ano ang sabi ko? Ang sabi niya sa akin, Maharlika, kung pwede daw yung Team Alpoteras, naglalag ba ako? Okay? Yung Team Alpoteras ay gamitin yung bank account mo sa Amerika at mag-GoFundMe sila. Alright? Andyan. Ngayon, sabi ko pangalanan ko na. Kasi alam naman niyo si Joe. Okay, kasi may mga group chat kami. Sabi sa akin, tinatawagan ako, call again, tinawagan ako, outgoing, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, Joe, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ako nang malimos sa mga followers ko. 4 ang kaso ko sa Amerika. Yun ang eksakto, hindi ako nang malimos sa mga followers ko na mangingi. Di ba kayo, nagsasabi kayo sa akin, Miss Maharlika, tulong-tulong kami, tutulungan ka namin sa iyong lawyer's fee. Nanghingi ba ako sa inyo na, uy, maawa naman kayo, 4 yung kaso ko, bigyan nyo naman ako ng pera. Tapos lumapit itong mga alpoteras, naglalag daw ako, teka lang, we'll see. Kailangan kasi maliwanagan natin. Naglalag ba? Okay. Hindi ka siguro. May mga binanggit kasi. Naglalag na. Bakit? Naglalag? Okay, lilipat ko lang tayo. Lumipat tayo sa ibang signal, ha? Give me 1 second. Okay, give me 1 second. Okay. Ayan? Am I good now? Okay. So, kinausap po, in fairness, si MJ ang kumausap kay Joe. Nagamitin nila, okay na, nagamitin po nila yung bank account ko. Hindi ako pumayag. Ano ang sabi ko sa kanya? Sabi ko, yan ang ititira sa atin ng mga kalaban. Sabi ko, kung may makihingian kayo, mga kamag-anak ninyo na may mag-donate sa inyo, dun kayo lumapit. Huwag tayo humingi sa taong bayan para sa kaso kasi dun pa lang pag namamalimos na tayo sa mga tao, sa sa inyo, ibig sabihin talo na tayo. Dahil yan ang gusto ni Bangag at ni Lisa Tanas. Na financially, 'di ba? I-drain nila tayo, 'di ba? Yung mga paninindak sa akin, death threat and everything. So ngayon, pinagtagni-tagni ko na kasi inilabas ko nga na binigyan sila ni Cathy Binag. Cathy, hindi mo to, ano kung nakwento ko to sa'yo. Naalala ko to kanina nung nag-uusap tayo, no? At while driving. So ngayon,
hindi po ako pumayag na gamitin ng Team Alpoteras yung bank account ko sa Amerika. Plus, mati-check yan dito. Nakikita lahat ng transaction mo. Imagine mo, itong Team Alpoteras gagamitin yung bank account po para sa kanilang GoFundMe kasi wala daw silang PayPal ba yun or whatever. Kasi ang GoFundMe is dapat i-connect mo yung bank account mo yata. Bank account. Okay? Bank account. And, what do you call it? Bank account and, or PayPal. Something like that. Right? So anyway, yun. Bigla ko naalala ngayon, ito na ngayon ang magpasasampal sa kanila. Kasi ang alam ko, di ba nilabas ko na nagbigay si Cathy Binag ng certain amount of money, hindi 200, 150,000. Kaya nga, hindi ko tinuloy yung sinabi ko yun. I think 200 plus or what? 150K. Binigyan kayo ni Cathy. Ang dali lang gumawa ng PayPal, sabi ni DK. So, binigyan po sila ni Cathy Binag ng 150, ibinayad doon sa abogado para sila, kasuhan nila yung mga buwaka ng inang sa TRICOM. May messages kami, like tons of messages, hindi ko na kayang balikan, tsaka hindi ko rin binabasa dahil sila yung active doon eh. About dyan sa kaso-kaso na yan. Ang natatandaan ko lang, kasi pag sumasagot ako dyan sa group chat na yan, madalang lang pag gusto ko lang sumagot na talagang parang feeling ko very sa akin yung issue. Ang sabi ko nga sa kanila nung hinahunting sila doon na naawa ako, nag-iyak-iyak yung mga jutang ginemes doon sa TRICOM, nagbeso-beso kay Abante, 'di ba? Naawa ako, nasabi ko kung rich lang ako, kung mayaman lang ako, kinuha ko na kayong lahat. But that's, it's a way of saying na I'm supporting you guys. Pero yun na nga, dito na tayo magkakatalo. Imagine mo, binigyan sila ng 150,000 through lawyer. Hindi binigay sa kanila lahat para sila mag-file ng case. Hindi sila mag-file ng case. Hindi sila nag-file. Tapos ang sabi nila, busy daw sila, they're too much on their plate, dadadadada. Pero gusto nilang GoFundMe. Huwag mo to i-deny, MJ. Please, huwag mo to i-deny. Okay? May mga proof dito, huwag mo to i-deny. Ngayon, ang sa akin lang, kung hopeless na kayo, wala talaga kayong pera, pero ang press release ninyo, mayaman kayo, ganitong dramatization ninyo, bakit kayo mag-GoFundMe? Kasi ako, yung laban ko, hindi ko dinadama yung mga OFW. Hindi ko kayo dinadama, hindi ako nang istorbo sa inyo. 4 po ang kaso ko sa Amerika. Okay? Multi-million pesos yun. Ang lawyer, may 15,000, 20,000 dollars or talking dollars. Kayo, 150 lang, kamura-mura dun sa Pilipinas. Di ba, binigyan pa kayo. May mga volunteer naman silang lawyer. So, ito yung katotohanan na kailangan yung malaman. Bakit? Buti na lang, hindi natuloy yung GoFundMe na yun kasi hindi talaga ako pumayag. Imagine mo, gagamitin nila yung pangalan. Okay? Ano daw? Romantic Moon. Okay, eto na tayo ngayon. Kailangan ninyo mahubaran, di ba? Lumalaban kayo. Galit kayo sa taong magnanakaw. Galit kayo sa taong nang-i-scam. Galit ba kayo sa taong nang-i-scam? O okay lang sa inyo na ipapakita ang private parts ni Pangulong Duterte o gamitin ng pangalan ni Pangulong Duterte para pagkakitaan niya? Okay lang ba sa inyo nun? Okay, now ganito. Let's talk about the Gava Gibbs. Okay? The Gava Gibbs at iyong salamat PRRD. Si Miss Hanelet mismo ang nagsabi niyan, mga kababayan, na hindi po yan inaprobahan ni PRRD yung libro na yan. Pero ganito pala ang simula niyan. Okay? Ganito pala ang simula niyan sa salamat PRRD. Kasi I don't follow them. Hindi ko naman sila pinapanood. Ang istorya pala ng salamat PRRD na yan, una event yan dun sa tawag dito sa Luneta Grandstand. Event pala yan, 'di ba? Yeah, Katya, it's all about money. So, all right. Titignan ko lang tong yung message. Okay. Excuse me. Okay. Dami message Okay, yung salamat PRRD, initially pala, meron isang tao at yung grupo niya na nag-initiate niyan ng salamat PRRD. Meron silang group chat kasama yung mga alpoteras.
So nag-gather na ng sponsor, naghanap ng mga sponsor kasi pasasalamat kay PRD yun dahil yun yung time na bumaba siya. Ang ginawa pala ng grupo ng Alputeras ni Kipay Labum Chowariwap ay nag-create siya ng GC na iba at in-out niya yung original na nagbuo ng Salamat PRRD na yon. So gumawa siya ng grupo kasama yung mga team Alputeras niya. At sila ngayon ay nangalap ng pondo. Okay? Nangalap sila ng donation. Milyon pala ang kinita doon sa Salamat PRRD event na yon. Inimbita nila si PRRD. So ang ginawa nila, mga kapalangga, ng group ni Alputeras, di ba? Sabi ko nga, originally, hindi si Chowariwap ang nagsimula nun. May isang tao, nung nag-gather na ng tong taong ito, ang mga tao nakakuha ng sponsor, tinake over ng grupo ng Alputeras. So, nung tinake over nila, okay, syempre, inimbita nila si di ba? Inimbita nila si, tawag dito, si PRRD doon. Na syempre, as president si PRRD, dahil ang daming tao na, I think 10,000, more or less daw, 10,000 katao ang dumating doon eh. So, na-invite si PRRD, pero nanghingi na pala sila ng pera sa mga tao. At ang gusto ni Chowariwap, wag daw magpasalamat ng isa-isa sa mga nagbigay. Dapat daw general statement lang na thank you sa mga nag-donate. And they made millions and millions and millions of money for that event, mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi ng ating informant, actually doon sa mga nagbigay, nag-donate, mag-message kayo sa Facebook na, ito yung ang aking asan ba yung ko? Okay, tingnan natin to. Okay? Ito ang email ko ha. Ayan, ito ang email ni Palangga. Dali. Kailangan malaman nyo to kasi, Maharlika Network. Ito na lang. Kailangan malaman nyo yung katotohanan kasi ang nilalabanan natin, scammer. Ang ni-scam nila, OFW. Hirap na hirap nga kayo eh. Pero pag narinig nyo ang pangalan ni PRRD, nagkakandakubag, gustong-gusto nyo kahit 5 piso lang, 10 piso, 20 pesos, gusto nyo tumulong kasi may tiwala kayo kay PRRD. So ngayon, eto pala ang nangyari dito mga palangga. Tinake over ng Team Alputeras, alam nyo na, dahil yung isang Alputera may access nga kay Pangulong Duterte. So hingi sila ng donation na hindi nila walang audit. Kasi, sabi nga ng ating informante, ayaw nilang ipaskill kung magkano lahat ang kanilang nakolekta, basta nagpasalamat lang sila sa mga tao na thank you for donation. So, walang audit. Ako, hindi ko sila i-audit. Bahala kayo, pera nyo yun eh. Ako naman, di naman ako nagbigay sa kanila. Pero kailangan ninyong malaman ito, na ginamit ang pangalan ni PRRD. Okay lang yun. Na magsabi tayo, salamat PRRD, pero wag kang manghingi ng donation. Kasi kami, nag-i-event din po ako. Sa hotel kami. Nag-hotel kami sa Long Beach, sa hotel kami dyan. Kanya-kanya kami. Okay? Kanya-kanya kami ng bayad. Kung 65 per plate, 65 per plate. Hindi ako nangihingi kung kani-kanino ng 1 milyon, 2 milyon, para lang magka-event kami. Kanya-kanya yun. Yung mga palangga ko, they can attest to that. Pero ito palang Chowariwap. Okay? Itong kuputang inang Kipay Labum, Team Alputeras Chowariwap, sila pala ay nanghihingi ng donation at ayaw nilang sabihin sa taong bayan kung sino-sino yung mga nagbigay. And we're talking millions. Actually, matagal na tong sinabi sa akin. Okay? Na tungkol dito sa sa mga kanilang donation. Ako naman kasi wala akong pakialam dyan. Bahala kayo dyan. Donation o PRRD daw. Ayoko ko ng division eh. Ayoko magkaaway-away kasi pare-pareho tayong sinusuportahan. Inano ko ba sila? Pinangalanan ko ba sila? Hindi ko sila pinangalanan. Kaya ko lang pinangalanan si Alputera kasi pinahiya niya Pangulong Duterte, binaboy niya Pangulong Duterte, pinagkikitaan nila ang Pangulong Duterte. That's my point. Hindi po yung pagtitwist nila tungkol sa girlfriends ek na yan. Ngayon, yan ang katotohanan. So ngayon, marami tayong issue na dapat yung malaman. So yun yung event ha, na pinagkitaan nila, mga donation ng mga tao, mag-message kayo. Diba? Naging successful yung Salamat PRRD. Pumunta si PRRD doon, ganyan-ganyan. Siyempre, pero wala po itong basbas. Pinagkitaan nila. Saan napunta yung donation? Sabi nila, ay pinunta daw sa
pangalan nito sa Hope, yung, what do you call it? Yung hospital sa Davao. Ngayon, ganito. Dahil naging successful yung Salamat PRRD nila na event, nag-come up sila sa Salamat PRRD na libro sa tulong ni Alpotera. Okay? Nagbenta po sila ng libro. Ngayon, pwede mo naman sabihin, salamat Kipay Labum. Bakit gamitin mo ang pangalan ni PRRD? Ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, tingnan ko lang to ha. Okay, ang ating mensahe dito. Okay? Napag-alaman na nga natin yan na wala pong consent kay Pangulong Duterte yung Salamat PRRD. Hindi po sila nagpaalam. Karapatan po ng Pangulong Duterte na malaman, 'di ba? Kasi nagkaroon sila ng kinita or commercial gain o tubo, 'di ba? So hindi talaga nila sila nagpaalam. Dahil sinabi mismo yan sa akin, at hindi na sa akin, sinabi yan sa interview ni Miss Hanelet. Okay? So, ginamit nila ang pangalang PRRD. Pero hindi nila kayang boljakin si Bangag na nagpakulong, nagpa-kidnap kay PRRD. Hindi nila kayang boljakin si Lisa Tanas, puro pa-cute-cute lang sila kasi nga mga double agents. Si Lisa Tanas, yung kidnapping ni si Lisa Tanas, ang kanilang mga fino-flaunt, ay, I love you, PRRD. Oh, my boyfriend pulong. May mga ganun-ganun mga kaputahan ng mga buwaka ng ina, di ba? So ngayon, hindi po nila pinaalam kay Pangulong Duterte. Ginamit nila ang pangalan, kumita sila. 'Di ba? Ito po ay isang may malaking pananagutan ang mga hinayupak na ito kapag sila ay pinuruhan ng pamilya. Pero I don't know kasi syempre ang uunahin ngayon ng pamilya kung paano natin maipapalabas si Pangulong Duterte. Kasi nga kailangan natin silang hubaran. 'Di ba? Meron pong pwede po itong pwedeng actually nakausap ko si Harry nung nandoon ako, sabi ko, Spokes, ano ba 'yan? Okay lang ba 'yan? Ginamit nila yung pangalan. Actually, in the first place sabi niya hindi. Pero sabi niya meron talagang silang mga may mga nilabag din sila doon. Kasi pwede mag-file ng damages ang pamilya ni Pangulong Duterte. Kasi ginamit nila ng walang paalam. Okay? Ginamit nila ang walang paalam, sinabi yan mismo. According to Miss Hanelet, sinabi mismo yan ni PRRD nung siya ay nasa loob ng what? Nasa loob, nung dinalaw ni Miss Hanelet si PRRD. Di ba sabi nila matalino sila? Okay? Itong mga na to. Ang drama nila, sila ay bukod tanging, napakagaling, matatalino, pero naghahang ako. Naghahang ba tayo?